Padayon kita pag paminaw sa pulong sa Ginoo about gayod sa iyahang theme for this month, Finding True Life. Ug atong naisgutan na nga unsa kay importante kini tungod kay kanang panahon na di ta kasabot kung napa ba ning true life tungod sa nagkausab na gyud ining kinabuhia. Si Job nawala ang iyahang mga kabtangan, nawala ang iyahang mga anak. Wa man ingon si Job nga, Lord, you take away everything. Or ningon sa Satanas, gikuha nimo tanan kanako. Si Satanas mo ingon, di ba gikuha sa Ginoo sa imong tanan? Pero para kang Job, siya nagkamali ka Satanas, God is my everything. Ang Ginoo ang tanan alang kanako. Mo nang we are not affected kung unsa man ang mga tugutan sa Ginoo nga panguhaon sa atong kinabuhi because He is our everything. Mao nang ninintak na importante kaayo ato yung masinati kining true life which is naa kang Jesus Christ. Kay kung ma-experiencehan nato kini di ta maapektuhan sa magkadaiyang panghitabo nga moabot sa atong kinabuhi. Miagi nag-isgot kita nga experiencing wholeness sa kinabuhi ni Zacchaeus nga sa diyang na-meet niya si Jesus, kumpleto na ang iyang kinabuhi. Murag wa na siya pangitaon pa. Dinhi sa lain na usab nga experience sa Biblia, kining babae nga anunsya wala gingon iyahang pangalan diha sa Luke 7:36-50. Pero dinhi at ang makita nato sa iyang kinabuhi nga si Zacchaeus na experience na si Jesus o na experience na ang wholeness. Dinhi ning babae ang na-experience niya sa true life, experience niya si Jesus, experience niya ang tinuod nga gugma, ang gugma ni Jesus. Mo na experiencing the love of God, mo na tinuod niya kinabuhi. Tun kay wa na kay pangitaon pa. So tanaw to ang experience ning babae dinhi sa Luke 7, ibasa na ganiha. Istorya sa babae, kining babae nga niduol kalit ila Jesus og gihugasan ang iyang tiil sa luha nya gipahiran sa iyahang buhok og gibukbuk gayud ang alabaster jar nga perfume kang Jesus. Unya makita nimo ang dako kaayo nga experience ngayang nasinati kang Jesus. Sa atong kinabuhi, kining pulong nga come and see. You will experience Jesus. Ang importante, you will come. Ingon diha sa John 1:38-39, turning around, Jesus saw them following and asked, "What do you want?" They said, "Rabbi," which means teacher. "Where are you staying?" Ingon si Jesus, "Come," he replied, "and you will see." So they went and saw where he was staying and spent that day with him. It was about the 10th hour. Si Jesus, ningon lang, "Come, and you will see." Munang kung di ta mo duol kang Jesus, di kita ka experience ni nga kinabuhi. Nini nga gugma. Og ningon po diha sa Psalm 38:4, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him." Munang ang pagduol gid sa Ginoo, taste and see munang sa atong pagkinabuhi, sa atong pag-encourage sa mga katawhan nga taste and see. Wala ta nag-brainwash sa ilaha about doktrina, atong giawhag nga duol kang Kristo and you will see, you will experience that love. Ug tanaw nato dinhi ang experience sa gugma nining babae. Nganong ingana ang iyang reaksyon? Nganong ingana ang iyang gibuhat kang Jesus? Una tanaw nato ang experience sa iyang gugma is motivated love. Motivated. Gugma nga gimotivate. Kining bayhana pareha kang Zacchaeus. Desperate seeker, nangita gyud siya. Grabe ang iyang determinasyon. Si Zacchaeus pareha pod, determinasyon grabe kaayo. Og nagtuo man gud siya nga si Jesus ang makatagbo sa iyang pagkinahanglan. Tungod kay kining bayhana ang iyahang kahimtang perting daotana. Ang uban nga mga commentator nag-ingon nga kini siya mao ni si Mary Magdalene katong seven spirits niya kanang prostitute, grabe magkasa kayo. Siya ni pero wa gyud ni ingon ang Bible niya na. Daghay mga account niya na sa Bible, nasa John, nasa Matthew, pero wa gyud magsulti sa pangalan. Lain-lain ang interpretation. Mo nang dautan kay ning bayhana, kinahanglan gid siya kang Jesus. Nagtuo gid siya nga si Jesus ra makapasaylo sa iyang sala. Pareha kang Zacchaeus, he seek Jesus with all his heart. Kini bayhana, gipangita po niya si Jesus with all her heart. Kinatibuk-an gyud, bisag daghay mga hindrances. In spite sa mga babag, tan-awon nato pagduol ning bayhana murag iskandalo kaayo. Kay naa si Jesus nagtudlo sa sulod sa panimalay, kay si Jesus giimbita ni Simon the Pharisee, dili si Peter niya, si Simon nga Fariseo, gi-invite si Jesus sa ilang balay o dito si Jesus nagtudlo. Nikalit og sulod ning bayhana. Skandalo kaayo. Uninvited. Wala ni siya gi-invite sa Pharisee.
Nisulod lang siya galit, no, gate crusher. Unya makita nimo nga makauulaw gayud yang himo kay sighilak iyang luha mo'y naghugas sa tiil ni Jesus. Grabe nga soro, no? Nya ang gipahid ang iyang buhok, taas man ang buhok niya. Sa panahon sa una sa mga Judeo, bawal nang imong tanggalon ang imong buhok in public. Disgrace. Mo nang andam gid siya. Pursigido gid siya. Wa mo kay makapugong niya. Ug nagbubo siya alabaster perfume. Taliwala sa mga kaulaw, kahadlok, no, sa isulti sa mga tao, di siya angayan, pero duol gid siya kang Jesus. Pursigido gid siya. Mo nang motivated sa iyang pagtuo. Mo nang faith drives her to real encounter with the Lord Jesus Christ. Mo ning ang atong pagtuo gyud may motivate sa tua. Tanaw nimo ang kahimtang sa babae, convicted by her sin, no? Sa dihang na-experience na ni Jesus, sa dihang duol na siya kang Jesus, na-encounter na si Jesus, kaya nagpursigid gid siya duol. Unsay nahitabo? Na-sense niya ang iyang sinfulness. Grabe ang iyang guilt, no? Ang iyang pag-ilas siyang kaugalingon nga makasasala gid kay siya. Diha na abrihan gyud ang iyang mata kung unsa gyud siya. Mo nang maka-experience ka real nga encounter ni Jesus, makailagi ka kung kinsa ka. Makailagi ka unsa ka lalom sa imong sala, unsa ka sakit ibubuhat nimo sa Ginoo, unsa nimo kadaotan. Makita nimo sa gibuhat sa babae, nakita nga naabrihan gid siya, no, sa iyang mata. Mo nang encounter ni Jesus, Jesus will reveal gross part of you. Kanang kinatibuk-an gid nimo makita mayagyag yun. Na-experience ni sa Samaritan woman, no, diha sa John 4 to 42. Nga sa dihang naduol siya kang Jesus, nangutana si Jesus siya mo, dikay-likay siya, pero naging na si Jesus, ikaw gani, pila man na imong bana, kanang imong bana karon, di man imo na gyud bana, oh. Kay bawlo gi si Jesus. Nayagyag, kini dinhi, wala giingon ni Jesus sa babae, pero kahibaw ang babae sa iyang guilt. Makailagid ka, facing Jesus, a holy one, maduol gani ka sa Ginoo nga balaan, ma-experience nimo nga layo ra kay i-compare sa iya. Mura kag maulaw, mahilis nga grabe ang imong sala sa iyahang compare sa iyang holiness, sa iyahang kabalaan. Na convictar, no, mo na gitawag conviction. Makaduol gani ka kang Jesus, ma-convicted gid ka. Convicted nga pare kang Peter sa iyahang pag-catch of fish, daghang kaayo. Nya atubang sa kang Jesus, insya Jesus palayo ka nako. Dili ko ang ngayan, no. Conviction. Convicted si Peter sa ihang sala. Nga di siya angayan sa kamaayo ni Jesus. When you experience the goodness, no, the holiness, the love of Jesus, mahilis gid ka. Makita gini mo unsa ka kadautan. Mo nang humility and sorrow will lead us to conviction, and conviction will lead us to repentance. Mo nang nanang babae naa na siya ani sorrow and humility. Dinhina siya nakaangkon og repentance. Knowing the depth of her sinfulness, intense remorse gid siya, no? Sorrow. Sa iyang pagduol kanang demonstration sa sorrow, luha niya gipahid. Iyang gihugas ang Jesus. Grabe kana nga experience sa sorrow. Grabe ang iyang humility. Kanang siya gani nasa likod behind, no? Basahon nimo sa ubos-ubos nga, and she stood behind him at his feet weeping. She began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. See? Sa feet gud siya nagsintro. Di man siya angayan mo atubang ang Jesus. Naas tiil, nas likod, dili siya ayan mo atubang. Hugasan niya ang tiil ni Jesus sa iyang luha. Puros tiil. Grabe ang humility. Grabe ang pagtanaw sa babae sa iyang kaugalingon. Og makita nimo nga naagyod ang elemento sa repentance. Kana bitong sorrow. Daghay mingon nagrepent naman ko pero wa man magsuro. Giun sa kanila pagrepent nga wa man gid sila magsuro. Kana magluksa bitaw ka sa imong sala. Matingala kapag ugma ni balik ra man gihapon og pakasala sama niya ato. Walay sorrow of sin, no. That is not real repentance. Nagbangutan ka, no, nagbakho ka sa imong sala. Meaning na-experience sa gini mo ang grabe ka laning sala ug di nagi ka gusto mong balik ani. Mo na ang babae, no. Mo nang makakita ka na ika kang Jesus, maduol ka kang Jesus, ma-experiencean gini mo ang iyahang holiness, makonvict ka sa sala. Makita nimo nga ang faith gyud nagtulak sa iyahang ma-experience niya na. Faith lead her to repentance. Makita nimo nining higayuna nga many are so close to Jesus Christ. Daghay mga tao sulod sa balay, no, nagpunsisok ang mga tao sa balay ni Simon tungod kay Jesus, mura man nag-celebrity tapukan man gid mga tao.
Even Simon the Pharisee himself, duol kay Jesus, giimbitar pagid niya si Jesus. Pero lahi ang ilahang eksperyensya. Wa ka eksperyensya si Simon, parehang eksperyensya ni sa babae. They are so close, batouch niya si Jesus, so near, pero wala ka eksperyensya. Ana nga kanindot ni Jesus, kabalaan ni Jesus. Wala na konbiktar. Wala gid siya na konbiktar. Tungod kay tan-aw nimo sa iyahang una, kung tan-aw nimo si Simon Pharisee, ang Pharisee relihiyoso kay na. Grabe kay na mo perform og mga religious kanang activities, religious nga mga rites, rituals. Grabe kabalaan, pero sa pagkatinud wala ka experience sa Ginoo. And still true sa atong pagkinabuhi, many relihiyoso kay nag-attend og church pero wala gyud tinuod nga experience kang Ginoong Hesukristo. Murabag nga they are so close, matouch nila si Jesus, mura katong gilangsan si Jesus sa cross. Kining duha so close kan Jesus pero kining isa wa malanggit, so close to heaven pero so close lang yun. Dinhi atong makita nga tan-awon nimo ang ilahang motive. Dinhi daan mahibaw na nimo ang motive ni Simon the Pharisee. Gi-invite niya si Jesus. Siguro kini si Simon ma-enjoy siya nga ma-invite si Jesus kay celebrity gud si Jesus, di masikat pud siya kung i-invite siya og celebrity sa ilang balay. Wa gid siya naggalong og forgiveness. Wa siya naggalong no kang Jesus Christ. Mo nang di siya makakita siyang kaugalingon. Makita nimo unsa ingon niya? Tanawa diha sa dihang gibubo na sa babae, gihugasan ng iyang tiil, unsa ingon niya diha sa katapusan na, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Tanawa si Simon, siya, kung kini si Jesus, pero si era to ha, wala kadungog si Jesus, pero gamahanan man si Jesus, kadungog man gina. Siya, kung prophet bagid ni si Jesus, nganong wa man siya kahibaw nga sinner ng bayhana? Oh, wagid siya kaila kang Jesus, no? Ang babae lain, kaila gid siya dayon. Kita niya ang holiness ni Jesus Christ. Si Simon wa gid niya ni makita. Og nakita niya ng sayop sa uban, wa niya makita ang iyang sayop. Moning contrast sa ilahang pananaw, ang babae motivated by her need of forgiveness, kini si Simon motivated sa iyang gusto nga naay celebrity, no? Pride. Og tan-aw nimo pud ang ilang perspective lahi. Wa kaila ni si Simon pero si kining babae nakaila gyud kang Jesus Christ. Nakaila gyud siyang kinatibukan, no? Mo nang kung makadul ka kang Jesus, makaila gyud ka kung kinsa ka, ug makaila ka kung kinsa si Jesus. Si Simon think nga dili siya sinner, no? Or sinner siya dili kaayo. Mao na iyahang pagsabot. Mo nang si Jesus naghatag dayon kay murag si Jesus gamahanan man madungog man niya ang kuan ni Simon nga nag-question sa iya. Mo nang giingon day ni Jesus sa iya sa continuation sa verse 40 to 43, Jesus answered him, Simon, I have something to tell you. Naghatag din siya parable, no? Yung si Simon, tell me teacher, he said, 2 men owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denarii and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debts of both. Now which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had bigger debt canceled. You have judged correctly, Jesus said. O ito nakadungog si Simon, nga siguro ni kay Jesus nga sinner ni siya. Anda din si Simon alisa, storyahan ta kaning parabulo. Nay duha ka tao, nakautang sa moneylender. 500 ang isa ka dinarya, ang isa 50. Pero niabot ang panahon, di sila puros kabayad. Gi-cancel sa moneylender. Karon kinsay magpasalamat gyud maayo. Kinsay mahigugma pag maayo sa moneylender. Ingon si Simon, katong dako gyud 500. Jesus, tama ka. Ipakita ni Jesus si Simon nga pagtuon niya, mas dili siya daotan kaysa babae. Mas 10 times siya good kaysa babae. Sometimes nga na atong kuano sa tao, mas kuan pa ko sa iya ha, mas buutan pa ko sa iya ha, mas daghang kog maayo ni himo sa Ginoo para sa iya ha. Wala siya na convictar, no? Sa iyang pagduol kang Jesus. Dili gid siya repentant o dili siya contrite heart. Mo nang gipadiyagan si Jesus nga ang kagamay sa imong sin o kadako sa babae, ang kagamay sa imong sin wala nagmatter. Pariha mo, dili ka bayad. Tanawa diha, neither of them had the money to pay him back. Puros di ka bayad. Butang na to sa example nga, nay duha ka tao nalumos. Ang isa 50 feet ang kalawmon. Ang ikaduha nalumos sa 500 feet kalawmon. Nabay diferensya sa ilaha? Wala. Puros man sila nalumos. Mao na ang pagtan-aw ni Simon nga mubo ra gamay ra kung sala. The same. Ang imong sala kausa mao mapaingon sa imo na sa impierno. Ingon diha sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Maisara na maduha imong sala kontra sa 500. The same ang paingnan, hell. Pariho ang inyong sala
disobedience pareho inyong sala, nagrebelde sa Ginoo. Mo nang duha ka klase nga makasasala. Nakahibaw sila sa sala sila, napoy wa kahibaw nga sila nga makasasala. Mo nang diferensya sa duha. Ikaduha, convicted. Napagyud, no? Ingon si Simon, tanawa, nisud ko sa imong balay. Wagani ko nimo tagaig tubig, wagani mo hugasi akong tiil. Pero kinibayahan na ang iyang luha, ang iyang gihugas. Ibubo pag niya ang mahal kayo nga alabaster. Ang babae, love much. Si Simon, wala na convicted sa iyang sinfulness. Then, touched by His love. Diya makita nato nga motivated yun tungod kay was touched by His love. Ingon si Jesus, therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much, but he who has been forgiven little, loves little. Dini, atong matanaw nga, ang forgiveness sa babae, pagtuon na to, tuan na sa verse 47, sa pag-repent daan sa babae, kahibalo na siya, nga na-forgiven na siya, o na-feel na niya ang love ni Jesus Christ. Katong sa 47, ngayon si Jesus, declaration na lang nga ang iyang sala, napasaylo na. Kaya kung hunahunaon nimo pagmaayo, sa act sa babae, ningon si Jesus, utanawa, pag ipasaylo kag dako pud imong paghigugma. So ang babae din na nag-perform ni ana tungod sa iyahang gugma nga nasinati kang Jesus. Pareho sa faith and works, magunagid ang faith, bunga na ang works. Touched by His love, kay natandog na siya, diha niya nahigayon na sa pag-experience niya sa repentance, siya nakaangkon. Kay niingon man si Jesus nga, forgiven little, little pud ang love. Nasinati na niya si Jesus. Nasinati niya ang gugma ni Jesus nga wala siya gikondem. Makita nimo gi-welcome siya ug wa gid siya gibadlong ni Jesus sa iyahang gibuhat. Mao nang ang iyahang gugma motivated by faith, nagsugod gyud, no? Diha sa iyang pagtuo, na open niyang eyes, nag-lead to repentance, unya nakaila sa gugma sa Ginoo. Mao nang touch by His love. Ang aksyon sa babae, ang iyang gibuhat, bunga sa iyang pag-ila, bunga sa iyang experience sa gugma. Pareha kang Sakiyos, natingala naman kang Sakiyos nga nausab magkalit, no? Gipanghatag man dayon, nitindog lang magkalit, nangaon sila, nitindog lang kalit Sakiyos. Wa siya isugo ng hatag ang iyang aksyon, no? Because he experienced the love of the Lord Jesus Christ. Grabe nga gugma, nga full gyud ang iyang paghatag sa iyang kaugalingon. O nang come and see. Come and you will see. Come to Jesus Christ and you will experience that love. So great nga diin mo. Grabe gyud. Mo nang tanaw nato dinhi ikaduha, unsang klase na nga gugma. Mo na ingon diha 1 John 4:19, we love because He first loved us. Siya ang unang nahigugma kanato. Nagpakamatay siya sa cross alang kayod kanato. Then demonstrated love. Gi-demonstrate nga gugma gayud. Ang gugma sa babae, bunga sa iyahang pag-ila kang Hesus, bunga sa pasaylo. Mao ni. Ang babae, gi-demonstrate iyang love with an honorable gift. Iyahang gibubo gyud. Ingon diha, the woman who had lived a sinful life in that town learned that Jesus eating Pharisee. He brought an alabaster jar of perfume. Alabaster. Ug tanaw nato ni unsa ning alabaster sa lain nga cross reference ana sa John 12:5. Wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. Isa ka tuig nga trabaho nimo, una ka makapalit aning alabaster jar of perfume. Pero iyang gihatag kang Hesus. Morning ang demonstration sa love is sacrifice. Sakripisyo gayud na. Pero kung tanaw na to, wala na makita sa babae ang sakripisyo. Wala na niya na feel ang love God ma-overlook, no? Di niya makita ang sakripisyo. Para sa mama, moingon ba na nga kapuya gid ay mag-alaga sa bata kanang masakit? Di man niya na makita. Kay overwhelmed man siya sa iyang love sa bata. Pareha kang Rachel o kang Jacob. Gipaalagad si Jacob for 7 years. Unya, di ay kay dugangan pa dag 7 years mag-alagad na pod. Wala gyud si Jacob na ingon nga dati sa burden, lisod, na overlook, masapawan gayud. Munang consume kaayo ang babae sa iyang love kang Jesus. Munang si Jesus nalipay gyud ani. Matingala ka nga wa gid na badlunga ni Jesus. Taliwala sa murag iskandalo sa mga katawhan, wa na badlungan ni Jesus kay nalipay siya na nga act of love. Kay nakita niya ang real nga love. Mao gini ang tinuod nga love, sacrifice. Nga wala nag-count sa cost. Ang love ko di gina mag-count. Munang kung ang giving nato by love, ambot sa kadako ning atong kwarta sa simbahan. Kung love ang basihan, hindi man mag-count, dili mag-ihap, mo sacrifice gyud.
wala nagathink kung mahal ba na o wala nagathink ang babae diretso bubo pag gina nagunahuna. Ang mga tao nga nas palibot nagunahuna, sayanga na gibaligya pa na niya ihatag sa pobre, daghang pay mabulahan. Nagathink. Ang love wala nagathink basta bunga, bulog sa imong kasing-kasing. Sa nasinati mo nang grabe gyud, extravagant love ang iyang nasinati kang Hesus. Extravagant pod no ang iyahang sacrifice. Mo nang true love doesn't consider the sacrifice. Muna nalipay si Jesus ani tungod kay kining love pareha magid sa iyaha. Si Jesus ing ana mangyud no. Wala nag-account sa cost. Wala siya naghihap sa iyang sacrifice. Wala siya tanawon sa kadako ang iyahang gisakripisyo sa krus alang kanato. Resulta na sa iyang gugma kanatong tanan. Unang nalipay gyud si Jesus sa gihimo sa babae. Ikaduha nga demonstration sa iyahang love. Love was demonstrated by humble service. Yang gipahiran tapuha, yang bubo niya. Rabing serbisyo niya kang Hesus, no. Munang ang love ma-demonstrate diya sa atong pag-serve kang Jesus Christ. Nagid siya munang humble service tungod kay nagid sa tiil ni Hesus kanang mapaubsanon. Munang si Hesus pud wa gid nagbadlong kay pareha magid saya. He did not come to be served but to serve. Wala na ni si Jesus nga serbisyohan kundi siya ang magserbisyo. Tungod kay mao kini ang tinuod nga if you want greatness in heaven, lain man ang greatness sa kalibutan kay sikat man ka, bantugan ka. Dito sa langit, lain ang greatness dito, lain ang pag-measure sa greatness. Service. Pag-alagad, humble service. Mao na ang greatness dito. The real heights in human life are self-forgetfulness and service. Mao na ningon si Jesus sa Mark 10:43 to 44, not so we do instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Whoever wants to be first must be a slave. That is the principle of heaven, the kingdom of God. Gusto ka mo bantugan? Lain na bantugan dito, no? Dili pareha sa kalibutan nga bantugan. It is serving, pag-alagad, o humiliated yun ta. Di kita mag-mind, o dili mag-account sa cost. Munang makita nimo sa kinabuhi sa bahay, ang iyang service, personal, unya, voluntary. Muna itinuod nga pagserbisyo. Wa siya gitulak, wa po sa sweldohe. Personal niya. Wa siya nagsugo nga pahiri ng kuha ni Jesus. Iyag yung kalipay o iyag yung gugma. Response sa iyang gugma sa Ginoo. Nag-work siya, nag-serve siya, wala siya nagapas o suhol no kundi voluntary and personal. She served the best way possible. Unsa gi pinakamaayo, unsa pinaka the best. Lastly, ang iyang gugma communicated love. Tungod kay na-communicate kini kang Jesus. Communicated to Jesus. Si Jesus ra nakahibaw sa iyang true faith and true love. Muna kahibaw na daan si Jesus. Pagsud pa lang daan sa babae, kahibaw na siya. Nga tinuod gyud yung faith sa babae because bisag na ngay daghay mga babag pursige gyud siya og naka-experience siya og real encounter with the Lord Jesus. Nakaila siya ang dako nga gugma. Mao kanang si Jesus dinhi nagka-testify na lang. Jesus honors her by testifying sa iyahang kinabuhi. He testified her forgiveness. Munang deklarasyon na Jesus nga your sins are forgiven. Testified siya nga na-forgive na yang sala. Nag-testified po si Jesus sa iyahang pagtuo nga instrumental cause. Ang iyang pagtuo nag-motivate mo nakahimo niya na nakailas siya kang Jesus Christ, nakaangkon siya og kapasayloan. Og nag-testify po si Jesus sa iyahang kadako sa iyang gugma og nag-approve si Jesus kaniya. Na-communicate kang Jesus kana nga gugma. O kanang gugma usab mo na ingon si Jesus, your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, who is this who forgives sins? Jesus said, your faith has saved you, go in peace. Declaration. Pagpadayag na lang sa katawan nga kining bayhana forgiven. And lastly, communicated to the lost. Ang kana nga gugma wala nagpabilin diha. Wala nagpabilin sulod sa balay. Nakakita ang mga tao kana nga gugma pero nilapos pag gina kay makita na to sa lain usab nga related ani nga account sa Matthew 26:13 ingon siya, I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Ingon si Jesus nga hangtod gayod nga i-preach ning gospel, the salvation through the death of Jesus Christ on the cross. Ang gibuhat sa babae di malimtan. Grabe na communicate iyang love. Tun kay diha magud sa love babae, diha makita ang gugma ni Jesus. Diha makita ang gospel sa iyang gibuhat. Extravagant love, extravagant nga pagpadayag sa gugma. Ug diha makita ang kinatibukan sa kaluwasan. Faith, kung mangita lang ka sa Ginoo with all your heart, you will find Him, that true life. And you will experience that love, life, holiness, nga pagkanindot na kinabuhi. Ug mo resulta gina, no? Mo ni tinuod nga resulta sa gospel.
extravagant love and service. Nga atong pagkinabuhi, mabungahon gayod, kanunay matag adlaw. Ang gugma ni Jesus, kung tanawon sa mga tao, murag sayang panahon sa iyang kamatayon kay gamay ramay namati sa iya ha. Pero pagkabanhaw niya, after his death, daghan ang nahimong Kristohanon. Pareha sa alabaster, sayang nga gugma. What a waste. Pero walay waste, kay kini na-communicate. Og daghan na nga luwas, hangtod karon. Dalay ko na Ginoo siyang walang pulong magampo ta.